Alright mga tol, pag-usapan natin ang patungkol po dito sa isa pong batikan na newsman at former Philippine Secretary of Foreign Affairs. Yan po ang topic po natin ngayon. Panoorin natin yung komento ni Sir Enzo Recto. Then input tayo ng mga panibago po nating opinion, no? Dito sa paksa po natin ngayon. At hindi natin pagtatagalin to. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button. Malaking tulong po sa atin ang inyong pagsasubscribe para makapagpatuloy po tayo sa channel natin. At syempre, kapag nakasubscribe ka ay updated ka rin sa mga videos natin parating. Kaya yun na nga, umpisa na natin to. Let's go! So, ayan na nga mga tol, no? Tignan nyo pong maigi to mga tol. So, sabi dito sa title po ng video po ni Sir Enzo Recto, kinidnap daw si Duterte, yung ating pong former president ng bansa. Si Duterte ay kinidnap daw ayon kay Teddy Boy Locsin. So, ayan, matagal-tagal din po yata na hindi po ito namamataan sa eksena sa maraming panahon, lalo na sa mga issue po ngayon. Pero mukhang recently naglabas po ito ng kanyang saloobin at ang kanyang mga pananalita po pumupuka po ng atensyon sa mga tao ngayon dahil ang kanyang sinasabi against po tila, no, sa gobyerno. Panoorin po natin kompleto ito pong salita, mga banat po ni Sir Enzo Recto. Let's go. Boy Locsin, kung naalala nyo pa, kung nakalimutan nyo, ipaalala ko. Si Teddy Boy Locsin, magaling na columnist, journalist. Magaling magsulat ito. Spokesperson to ng panahon ni speech writer to ni Cory Aquino nung panahon. Kasi nung panahon matino ito eh. Matino ito si Teddy Boy Locsin. Kaya lang ngayon parang hindi lang ngayon. Nung panahon mga EDSA, yung ganon, people power, talagang matino yan si Teddy Boy Locsin. Nung mga panahon naging congressman din yan ng Makati. Magaling yan. Kaya lang, nung napasama sa grupo ni Duterte, naging DFA secretary ni Duterte, nasira na. Alam nyo, pag napapasama sa grupo ni Duterte, nasisira. Ang dami, no? Si Harry Roque. Pati si Kaufman. Naging DDS na. Anyway, ngayong panahon ni Duterte, talaga namang loyal to kay Duterte. Bilib na bilib siya kay Duterte. Kasi populist si Duterte. O nadala siya ng pagiging populist ni Duterte. Pinagtatanggol niya kahit yung maraming namatay sa war on drugs si Duterte. Itong si Teddy Boy Locsin, tapos naging DFA secretary. Ang trabaho niya bilang DFA secretary para idepensa sa iba-ibang bansa. Kasi sirang-sira si Duterte sa iba-ibang bansa eh. Sirang-sira. Kasi ang tingin kay Duterte, mamamatay tao, murderer. At saka authoritarian, diktador. Pero ang naging trabaho niya ni Teddy Boy Locsin noon, pabanguhin yung gobyerno ni Duterte. Bilang siya DFA secretary, ay magaling siya mag-English, magaling mag-chika-chika, mahilig sa mga sosyalan. Kaya kumbaga, ang naging role niya kay Duterte nakatulong siya na mapabango ang gobyerno ni Duterte sa international community. Kahit sirang-sira si Duterte, medyo napapabango-bango niya dahil sa mga magaling mag-English, magaling magsalita. Itong si Teddy Boy Locsin. Ngayon, nung matapos yung gobyerno ni Duterte, na-appoint ito sa ambassador sa United Kingdom of Great Britain, sa Great Britain. Naging Philippine ambassador.
right, wala na tayong narinig sa kanya. Nanahimik na siya. Siguro maganda naman ang buhay niya doon. Pero ngayon, biglang lumitaw na naman. Biglang lumitaw na naman si Teddy Boy Locsin. Oh, kasi yung si Philip Lustre yata may pinost tungkol kay Duterte. Nag-react itong si Teddy Boy Locsin. Sabi ni Teddy Boy Locsin, hindi inaresto. Ito yung kompleto niyang sinabi. Rodrigo Duterte was not arrested by the ICC. He was abducted by the Filipinos in the Philippines and handed over to foreigners. If he is guilty of crimes, we thereby confessed our country's and our state's inability to hold him to account. We thereby forswore the first attribute of sovereign independence, which is an effective justice system. Unang-una, dapat ambassador siya kung ano yung sinasabi ng gobyerno, ng DFA, Department of Foreign Affairs. Kasi ambassador na lang siya ngayon, hindi na siya secretary. Ang stand ng gobyerno, walang mali sa ginawa ng gobyerno sa pag-aresto kay Duterte at pag-turnover sa ICC. May mga legal na basihan yon, may warrant of arrest, operation yun sa Interpol. Yun yung official na line o linya ng gobyerno ni PBBM. Yan ang sinabi ng Department of Justice, ng PNP. Dapat, ang DFA, ganyan din. Ay ambassador ng Pilipinas si Locsin doon sa United Kingdom. Dapat ang kanyang sinasabi kung ano yung official na line ng Pilipinas. Parang dapat pag-aralan ito ng DFA. Disiplinahin nila to. Kung hindi, alisin na doon. Alisin na. Kasi hindi niya iniiko, hindi niya dapat ang sinasabi niya kung ano yung sinabi ng DFA. Kung ano ang DFA naman, kung ano yung sinabi ng Executive Secretary, ng Department of Justice, yun. Ganyan ang protocol niyan eh. Pero ang lumalabas ngayon parang binabangga ni Locsin yung official na line or official na paliwanag ng gobyerno ng Pilipinas. Sino ba ang nag-express ng official na paliwanag? Si PBBM mismo. Saka yung Executive Secretary, si Bersamin, saka si DOJ Secretary Boying Rimulya. So yun din ang dapat na sinasabi ng DFA. At yun din dapat ang sinasabi ng mga ambassadors ng Pilipinas. Siguro dapat makarating ito sa DFA. Ganon din sa sa palasyo, sa Malacanang. Dapat disiplinahin nila to si Locsin. Duterte yan, alam naman natin. Pero dapat nanahimik na lang siya dyan. Kung hindi siya sang-ayon sa nangyari kay Duterte, ang tingin niya doon ay inaresto, dapat nanahimik na lang siya. Anyway, nag-comment si Locsin, buhay pa pala. Buhay pa pala itong si Teddy Boy. Hindi pa rin nagbabago. Ang tingin niya pa rin tama yung pinagagawa nila nung panahon ni Duterte. Samantalang ang daming kaso ngayong kinakaharap ni Duterte dahil doon sa mandugong war on drugs. Bunyog, halikan na Okay guys, so nakita po natin opinion at mga bagay po na pinag-usapan dito ay Teddy Boy Locsin, no? So matindi po pala ito, mukhang batikan talaga at mukhang merong skills pero parang tila napunta po sa wala, no? Ngayon parang hindi po siya parte ng administrasyon ng gobyerno ngayon, no? Dapat nagiging united po talaga, especially kung sa gobyerno ka, sa kang gobyerno, diba? Lalo ang ginagawa naman ng administrasyon na hindi naman po masama, ako po yung naniniwala, agamat hindi perfect, no? Pero yung ginagawa na pag-imbestiga sa mga korupsyon, much better yan kaysa noon na ginawa yung salin hindi nakikita ng publiko. Tama ba? Tama ba yun? Tama ba ako ng pagkaunawa? Sa panahon ni ex-former Rodrigo Duterte,
ang SALN, hindi po yata talaga, halos di na makita ng kahit na sino. Grabe po yung nangyari po doon sa panahon po na yan. And yet, ito pong katulad po na tao na tinatawag kilala sa pangalan na Teddy Boy Locsin, ito po yung ginagawa, kumukontra sa sariling kasalukuyang gobyerno, administrasyon, no, na si Bongbong Marcos sa ginawa nito. Kumbaga ang loyalty ay nandun sa mga DDS, and I don't think so na lahat po ay talagang loyal sa DDS. Ako po ay naniniwala may umiikot, no, may umiikot po yan, no, either from China, no, mga panira sa gobyerno po natin. Kasi kung di po ninyo alam, ang China ay may plano, meron pong ideya ng pagsakop sa mundo na sila po ay madominahan nila ang world, ang mundo. Hindi lang po sa Pilipinas yan, sa iba't ibang mga bansa marami na po na kinakain ng sistema ng China sa ibang mga bansa. Sa ibang bansa, may mga bansa po na kinain ng sistema ng sa pagkakautang, no, na baon at tila hawak na po ng China. Now, correct me if I'm wrong, makikita po ninyo yan, masa-search po ninyo yan. At sa panahon po ni Digong, nabaon po tayo ng malaki sa utang sa China, no, disclaimer lang mga tol, do your own research, but according sa aking pagkakaunawa, yan po ang nangyari. Lalo na yung mga build po na yan, mga alam ko may mga usapin ng corruption dyan, lalo na po nung pandemya, no, imbis na panagutin natin ang China, sa kanila galing ang virus po, na kung totoo mang may virus, diba, sila pa po ang kumita. Malaki po, marami pong usapin sa Parmali, kahit yung flood control nag-i-exist na po to sa administrasyon ng Duterte, pero ngayon lang po na bubusisi ng gusto, at mukhang kabado po ang mga nasa linya po ng mga Duterte. Mukhang kinakabahan na po, mukhang marami talagang umiikot na kwarta ba, ha? Kaya maraming suporta. Anyway, bahala na po kayo dyan sa comment section, mag-comment ka, re-replyan po natin yun as much as possible, and be reminded na lang po na maging respectful po sa pagko-comment po ninyo, na magre-reply po tayo dyan talaga as much as possible. And please do not forget to hit the subscribe button, no, malaking tulong po yan sa channel po natin para makapagpatuloy tayo, at syempre para updated ka na rin palagi sa mga videos po nating parating. So see ya ulit sa susunod na video.